Maga alas 9 ng gabi isinakay sa isang chartered flight si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ito sa live video sa Facebook page ng isang General Fillmore Bondilles Escobar. Kasama ni Duterte sa eroplano ang kanyang executive secretary noon na si Salvador Medialdea. Si Duterte ang kauna-unahang dating Pangulo ng bansa na pinaharap sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands para sa mga reklamong crimes against humanity. Inanunsyo ng PNP na naka-heightened alert sila kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ngayong gabi, nagsalita si Vice President Sara Duterte at tinoligsa ang pag-aresto sa ama. Nagpahiwatig din siyang sunod na rin siyang dadakpin ng ICC. Mula Villamor Air Base sa Pasay, may live report si Katrina Son. Katrina? Mahigit doble ang idinamin ng mga pulis na nagbabantay sa mga gate dito sa Villamor Air Base sa Pasay. Dumating din dito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Vice President Sara Duterte, susunod daw siya sa ama kapag inilipad na ito sa The Hague, Netherlands. Meron na raw arrangements sa flight at may kasama siyang mga abogado. Mali raw ang pag-aresto ng ICC sa ama. Iginiit niyang dapat masunod ang proseso ng ating sariling batas. Nagpunta raw siya sa Villamor Air Base para personal na makausap ang ama. Pero nahihirapan daw siya. Wala pa naman daw silang nakukuhang impormasyon tungkol sa TRO na inihain nila sa Korte Suprema. Binanggit din ng bise na binalaan daw siya ng kanyang ina na baka siya na raw ang susunod na arestuhin ng ICC. Sa labas ng Villamor Air Base, nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Galit sila sa ginawang pag-aresto. Bantay sarado naman ng mga pulis. Ayon naman sa PNP, naka-heightened alert na sila sa buong bansa bunsod ng nangyari ngayong araw. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa naman. Anong handa? Kung handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Kakaalis-alis lamang ni Vice President Sara Duterte dito nga sa Gate 1 ng Villamor Air Base. Kasama niya ring umalis si Senator Bongo at yung mga supporters ng Pangulo na karamihan nandito kanina sa Gate 1 ay nagpulasan na rin. Pero may ilan-ilan pa rin na nandito ngayon. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagbabantay dito ng mga pulis. Maraming salamat, Katrina Son. Kapapasok lang pong balita, nakalipad na ang flight ni dating Pangulong Duterte, 11:03 ngayong gabi. Bago mga pahayag ngayong gabi na unang tinawag ni Vice President Sara Duterte na lantarang paghamak sa soberanya ng Pilipinas ang pag-aresto sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa bise na nakabalik na mula Hong Kong, insulto raw ito sa mga Pilipinong naniniwala sa ating kasarinlan. Ipinagkait din daw sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights nang hindi madala sa isang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Hindi rin daw hustisya at tinawag na panguusig ng bise ang persahang pagdadala sa dating Pangulo sa The Hague sa the Netherlands. Sa eksklusibo namang pahayag ng GMA Integrated News sa dating Pangulo, habang nasa Hong Kong pa siya, nagbilin siya sa anak sakaling may mangyari sa kanya. Wala ako sa political scene. Either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason. Sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Kung ma-presidente ka man, sundin mo lang yung style ko. At okay ka. So, tama po, sir. Huwag mo takot, sabi ko makulong ka. Makibalita tayo kay Ian Cruz ngayong nakalipad na ang flight ng Pangulo. Ian, ano ang latest sa kinaroroonan mo?
Yes, kanina nagdiyawan yung mga tao dito sa kinaroroonan natin malapit sa C5 area kung saan may vantage point ng runway. 11:03 ng gabi na eksaktong lumipad nga yung private plane na nagdadala sa Pangulong Duterte mula dito sa Pilipinas patungo sinasabi na sa Dubai muna sa Middle East and then eventually ay diretso yan ng The Hague. Kanina mga bandang 8:43 ng gabi nung makita natin yung convoy na kung saan naroroon yung coaster na sinasakyan ng dating Pangulo. Dumikit ito dun sa aircraft na nandoon nga sa Villamor Air Base at matagal din na nandoon yung mga coaster dahil syempre nagbaba ng tao, nagbaba ng mga gamit at napansin natin na nagkaroon na talaga ng movement o nag-pushback na ay mga 10:50 na ng ngayong gabi At tinahak mula doon sa Villamor Air Base ay tinahak naman ito yung runway 624 nitong Manila International Airport. At hindi kagad nakapag-take off dahil may mga nauna pa sa kanilang sequence and then eventually mga 11:03 nga ay nakaalis na ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo. Ang kumpirmado siyempre na kasama ng dating Pangulo doon ay si dating Executive Secretary Salvador Miguel. Rin natin kanina pero yung iba pang mga sakay ng eroplano ay for confirmation pa lahat yan ngayon. Okay, maraming salamat Ian Cruz. Pagkarating ngayong umaga ni dating Pangulong Duterte mula Hong Kong, binasahan siya ng Miranda rights o karapatan ng mga inaaresto. Pero tanong ng dating Pangulo, ano ang batas na kanyang nilabag? May report si Marisol Abduraman. Kasama ng matataas na opisyal ng pulisya ang mga kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization nang magtungo sa NAIA para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bitbit nilang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong crimes against humanity. Sa loob ng eroplano, may kausap na si Duterte bago bumaba ng eroplano pagka-uwi niya galing Hong Kong. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Sa labas ng boarding gate, napanood sa Facebook Live ni Alex Paul Monteagudo, National Intelligence Coordinating Chief ni Duterte, ang diskusyon ni Torre at dating Executive Secretary Salvador Miguel Dea bago lumabas ng eroplano ang dating Pangulo. Tuloy ang diskusyon sa tube o dinaraanan ng mga pasahero palabas ng eroplano patungo sa concourse ng Terminal 1. Paglabas ni Duterte ng eroplano, kasama niya ang partner na si Hanilet at anak na si Kitty, sariling mga security at mga dating gabinete. Sa Instagram Live ni Kitty, nakuna ng diskusyon ng kanyang mga magulang. Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ito agianan. Ayaw lagi na ay warrant. Wala lagi warrant. Mula na iya, dinala si Duterte at mga kasama sa Villamor Air Base kung saan siya binasahan ng Miranda rights kaugnay sa isinilbing arrest warrant. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines. Must be murders, hindi lang ito. Inugsisa ng kampo ni Duterte ang pag-aresto kung anong mga ginawa niyang krimen at kung bakit sa Villamor siya diniretso. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. General naman ngayon. Alam niya ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. Questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir?
Pero malinaw sa ruling ng Supreme Court noong 2021 na saklaw pa rin ng ICC ang anumang nangyari bago ang March 17, 2019 kung kailan ay sa pinal ang pagkalas ng bansa sa Rome Statute. Sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base ay pinakain ng dating Pangulo at chinek up ng doktor. Bandang hapon, pinadala sa Pangulo ang kopya ng arrest warrant mula sa ICC. Giit ng pamilya Duterte, kailangang i-admit ang dating Pangulo sa ospital dahil sa sakit na diabetes. Sa isang video ni Senator Bongo, naka-oxygen si Duterte habang natutulog. Gusto ng CIDG Chief Nicanor Torre na gawin ang booking procedure kay Duterte sa Villamor Air Base, pero gusto ng pamilya na gawin ito sa ospital. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. At sa isang punto, hinila na pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet. Ilan sa Filipino ang nakahuli kayong araw na to? Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, ilang Filipino ang ilang presidente na namumuk? So that means that you are banking on the inequality of the law because of the March 7, nang ilabas ng International Criminal Court Pretrial Chamber ang warrant of arrest. Tinanggap ng Pretrial Chamber ang pangangailangang arestuhin si Duterte dahil naniniwala ang ICC prosecutor na walang reasonable expectation na makikipagtulungan si Duterte oras na lumabas na ang summons mula sa korte. Dahil hindi na state party ng ICC ang Pilipinas, pero proseso ang warrant ng Interpol. Bagay na sinabi na noon ng pamahalaan na kailangang sundin oras na sa kanila idaan ang warrant. Mula sa Interpol Manila, ipinasa ang warrant sa PCTC o Philippine Center on Transnational Crime na siya namang nagproseso para sa pag-aresto kay Duterte sa pamamagitan ng PNP. Sa pahayag ng Malacanang, si Prosecutor General Richard Fadulion ang nagbasa ng ICC notification. Tiniyak ng punong taga-usig na naaayon sa batas ang proseso ng paghahain ng warrant sa dating Pangulo. Kung may mga tanong raw sa validity ng warrant, dapat itong questionin sa korte nag-issue nito. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. I'm sure you know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround what has happened today are familiar to you. I just wanted to
to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what's happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are. It's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But
This case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, you know, again, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So this is the evolution of his case, and this is where we end up. Yeah. All right. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Thank you. Good evening. Thank you. Kakatapos na po ng press conference ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang pahayag ni Pangulong Marcos sa pag-aresto at paglipad kay dating Pangulong Duterte. Sabi po niya, biyaheng The Hague, Netherlands si former President Duterte matapos mapasakamay ng ating pamahalaan o maisalin sa government custody. Bilang pagtupad daw ito sa ating commitment sa Interpol at pinabot daw ni Justice Secretary Boying Remulla ang kopya ng ICC arrest warrant. May dokumento daw silang magpapaliwanag sa basihan ng pag-aresto. Sumunod daw sila sa mga lituntuning legal at iginalang daw ang karapatan ng dating Pangulo. Sa ginawang pag-aresto, hindi raw nilabag ang soberanya ng Pilipinas. At hindi raw ito political persecution. Dagdag pa niya, hindi raw natin mahindian ng Interpol dahil lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas ay nakita sa tulong ng Interpol. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.